Dead man tells no tales. Aksidente, nagpatiwakal, o sadyang pinatay, Ana Catalina Cabral mga kababayan. Binulabog tayo kaninang umaga mga kababayan sa balitang pagbigla ang pagkamatay nito ni Yosica Cabral mga kababayan. Nadiskubre itong katawan nito sa ibaba ng Kinon Road mga kababayan. Umano'y nahulog ito sa bangin. Sabi ng driver niya mga kababayan, sinuway umano niya ito dahil nakaupo doon sa concrete barrier na gilid ng bangin mga kababayan, at balisa umano ito si Yosica Cabral, at pagkatapos umano nila na nag-check-in sa isang hotel ay nagpaalam ito na bumalik doon sa inuupuan niya. Nung time na pinuntahan na ng driver mga kababayan, hindi niya mahagilap itong si Cabral mga kababayan, at ito ang nag-udyok sa kanya na mag-report na sa mga kapulisan. At sa tulong ng mga kapulisan mga kababayan, nadiskubre nila ang patay na katawan nito ni Cabral mga kababayan. Sa aking sariling pananaw mga kababayan, tatlong anggulo ang posibleng nangyari dito mga kababayan. Una, suicide o nagpatiwakal mga kababayan. Kung sa teoryang suicide mga kababayan, hindi rin natin isang tabi na maaring nagpatiwakal ito dahil sa sobrang pressure, sobrang kahihiyan na nakaladkad na yung pangalan niya pati yung pamilya niya dito sa usapin ng flood control anomalies mga kababayan. Ito si Yosica Cabral mga kababayan ay marami itong alam sa mga transactions dyan sa DPWH. Halos lahat ng mga transactions sa DPWH National ay dumadaan dito sa kanya mga kababayan. Ayon pa noong Senate inquiry noon na si Senator Marcolita pa yung may hawak. At isa pa, lahat ng mga electronic applications online sa DPWH ay may access ito. Mga kababayan, yung mga applications online na nakalink doon sa DPWH website, halos siya lahat ang may hawak nito mga kababayan. Kagaya ng hinahanap ni Senator Marcolita noon sa isang bisis na nagdinig sila sa Senate Blue Ribbon Committee. May hinahanap si Senator Marcolita noon na itong PCMA, itong Project Contract Management Application mga kababayan, PCMA, kung saan noong time na yun na nagkaroon sila ng pagdinig ay bigla umanong na deactivate itong PCMA na to. Ang PCMA na ito mga kababayan, ito dito lahat ina-upload, dina-download yung mga lahat ng mga infrastructure projects sa gobyerno. Matulay, makalsada, ma-eskwelahan, ma-flood control, lahat ng infrastructure projects sa DPWH ay dito ina-upload yung mga programs, contracts, lahat ng mga feasibility studies, mga project monitoring, lahat dito na-upload dito sa PCMA nito. Kaya hinahanap ni Senator Marcolita nung time na yon dahil deactivated na umano. Naalala ko yun mga kababayan si Yosica Cabral ang ginisa ni Senator Marcolita noon mga kababayan. Maraming alam ito si Cabral mga kababayan. So yung anggulo na nagpatiwakal ay hindi rin natin isang tabi. Kasi nga dahil sa pressure, sobrang stress at kahihiyan mga kababayan na nakaladkad na talaga ang pangalan niya at saka yung
pamilya niya sa kahihiyan na dahil sa iskandalong ito. Pangalawang anggulo mga kababayan ay itong aksidente. Kung na-aksidente ito mga kababayan ay hindi rin natin masabi kung na-aksidente kasi ayon pa doon sa driver niya, nakasama niya ay nakaupo umano doon sa concrete railings na nakadungaw doon sa bangin. So, meron ding mga posibilidad na aksidente ito. Pero mukhang malabo eh. Mukhang malabo kung na-aksidente ito. Kasi ayon pa doon sa driver niya ay balisa ito. So, hindi natin alam ha. At itong pangatlo mga kababayan, itong homicide or sadyang pinatay mga kababayan. Dahil nga sa sinasabi ko kanina na maraming alam ito. Maraming alam ito si Cabral. Diyan sa mga kalukuhan sa DPWH mga kababayan. Kung hawak niya, halos lahat na pupunta sa DPWH National ay kilala ito. Halos lahat na humihingi ng magpapapirma ng mga papilis, kung ano pa yung mga kinakailangang supporting documents sa mga projects, halos lahat ng mga documents mahahawakan ito, dadaan sa kanya. So, di rin natin may santabi. Talagang there is a big possibility mga kababayan na talagang sadyang pinatay ito para patahimikin mga kababayan. Sayang mga kababayan itong si Yusek Cabral. Kung ganito man yung humantong sa buhay niya mga kababayan, dapat sayang yung huling yugto ng buhay niya na hindi man lang siya nakapagbigay ng hustisya sa milyon-milyong Pilipino na sumisigaw ng katarungan dito sa anomalyang ito mga kababayan. Hindi na bago sa atin itong pangyayari. Kung naalala ninyo yung panahon ni Jimmy noon, na mismong Defense Secretary niya, si General Angelo Reyes mga kababayan, na nagpatiwakal sa harap ng puntod ng magulang niya mga kababayan. So, di na bago ito sa atin. Tuwing mayroong mga mabibigat na mga kontrobersyal na sangkot ang mga opisyalis sa pamahalaan mga kababayan, hindi malayong mangyari ito na mga ganito. Mayroon pang susunod nito mga kababayan. Hindi agad ito marisolba, maipakulong ang tunay talagang utak nito. Itong mga opisyalis sa gobyerno na lumabas dito sa kontrobersyal na ito, na ngayon nagre-resign o kasalukuyang mga iniimbestigahan, mag-ingat kayo. Lalong-lalo na yung mga national government officials na nasangkot dito. Nag-resign naman kayo o kasalukuyang nandito pa kayo, nasa bingit lang alanganin yung mga buhay ninyo. Kung alam ninyo kung sino kayo na may mga alam dito sa pangyayaring ito, panahon na para ilantad nyo na yung totoong utak dito. Baka kayo maunahan. Kagaya dito sa nangyari kaya dating Undersecretary Catalina Cabral mga kababayan. So rest in peace ma'am. Sayang na hindi ka nakapagbigay ng hustisya sa taong bayan sa pamamagitan ng paglahad mo sa mga nalalaman mo tungkol dito. Sayang talaga. May salawikaan tayo mga kababayan. Dead man tells no
details. Manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikibaka at makikialam sa mga nangyayari ngayon sa ating bayan, mga kababayan. Ipagdasal din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.